Mga kapatid, ang aking pong ibabahagi ay ang napili pong tema ng ating mga kapatid sa, tama ba, Tumawini? Tumawini, Isabela ay pinag-isa sa ganap na pag-ibig. United in perfect love. Kikita niyo po dyan. United in perfect love, mga kapatid. Kapag ang isa pong komunidad, gawain at pamilya ay pinag-isa ng ganap na pag-ibig, nagkakaroon po ng tagumpay. At lahat naman po tayo sa pamilya, sa komunidad, sa gawain, gusto natin ang tagumpay. Sabihin natin tagumpay. Pagka nagkakaisa ng may pagmamahalan at binibigkis ng ganap na pag-ibig, pag sinabing ganap na pag-ibig, mga kapatid, ang Panginoong Hesus yun. Ang Diyos ng pag-ibig. God is love, mga kapatid. Kapag may pagkakaisa, nagbubunga po ito ng tagumpay. Kapag nagkakaisa at may pag-ibig, mga kapatid, nagkakaroon po ng matibay na tagumpay at tagal. Pagka mag-isa ka lang, nagtatagumpay din pero pansamantala lang. Pero kapag ka nagkakaisa at nilakipan at ang nagbibigkis, pagmamahal, tumatagal. Ang magandang illustration po dyan, mga kapatid, ay ang walis tingting. Diba? Yung walis tingting, mga kapatid, bumibigkis sa kanila. At ang bibigkis sa mga Kristiyano para sila ay magtagumpay ang mamahal. Ito po ang nagbubuklod sa mga mananampalataya. Kasi po pwedeng nagkakaisa, pero nagkakaisa sila sa pag-ibig sa salapi. Kaya kita ninyo kung ba, napakatindi ng pagnanakaw at korupsyon sa gobyerno. Nagkakaisa din sila, pero nagkakaisa sila sa pag-ibig sa kayamanan, sa pera. Dapat nagkakaisa tayo sa ganap na pag-ibig, mga kapatid ko, sa Panginoon. Lalong-lalo na po tayong mga anak na El Shaddai. Kilalang-kilala po tayo sa blue. Everybody say blue. Ano yung blue? Faith, love, and unity. At ang sabi sa English, united we stand, di ba? We fall. Naalala ko yung mag-asawa. Sabing ganun ng mag-asawa. Lumapit sila sa kaibigan nila. Alam mo, sabi ng kaibigan nila, kung gusto niyo magtagumpay sa buhay, kailangan niyo ng teamwork. Everybody say teamwork. Teamwork. Sabing ganun ng isa. Meron naman kaming teamwork, brother. Meron kaming teamwork, sabi ng babae. Talaga? Meron kayong teamwork? Oo. Ako yung work ng work, yung asawa ko laging nasa team niya. Minsan ganun eh. Now, hindi po tayo magtatagumpay kung aasa kayo sa head. Nakikinig po ba kayo? Hindi ako pinadala dito parang misaya complex na ako ang mag-aayos ng Isabela. Dadami ang tao sa Isabela. Walang ganon. Kailangan magkaisa tayo. Kailangan po ang mga council members. Kailangan po ang mga preachers, gospel choir, and youth. Kailangan po ang lahat ng mga workers. Kailangan po ang lahat ng mga prayer partners. Pag nagkaisa tayo at ang bumigkis sa atin ay ang ganap na pag-ibig mula sa Panginoon, tsak, magtatagumpay tayo. Palakpakan natin ang malakas ng Panginoon. Now, brothers and sisters, sabi po ng John 17:21, prayer po ng Panginoong Hesus para sa kanyang mga alagad. Ano po yung kanyang prayer? Ang kanyang pong prayer, they may be one as we are one. Ipinanalangin niya po ang kanyang mga alagad at ang panalangin po niya ay maging isa nawa silang lahat. Ang panalangin niya para sa kanyang mga alagad ay panalangin para sa pagkakaisa, mga kapatid. Kasi po pwede tayong nagsasama-sama pero walang pagkakaisa. Nakatira sa isang bubong, nagsasama-sama sa isang gawain at PFCC or prayer meeting, nagsasama-sama naman pero hindi at walang pagkakaisa, mga kapatid.
Naalala ko sa panahon ni Nehemiah, sa Nehemiah chapter 2 hanggang chapter 4, mga kapatid, ang mga Israelita ay guho ang kanilang muog. Everybody say muog. Yung wall ng Jerusalem, guho ang kanilang muog or wall, mga kapatid. Masakit para sa mga Hudyo na masira ang kanilang wall or muog, mga kapatid. Bakit? Wala silang tanggulan. Yun ang kanilang tanggulan para sa kanilang mga kaaway. Yun ang simbolo ng kanilang lakas, pero guho, mga kapatid. Ano po ang ginawa ni Nehemiah? Ang ginawa niya, umiyak siya ng labis. Umiyak siya hindi dahil wala siyang pera. Umiyak siya hindi dahil sa may problema siya. Umiiyak siya dahil kahabag-habag ang kalagayan ng Jerusalem. Sana meron ditong ganun, ano? Yung hindi ka lang umiiyak. Pwede naman yun, okay naman yan na umiiyak tayo dahil may problema tayo, dahil may sakit tayo, may pinagdadaanan tayo. Kaya lang, ilan kaya dito sa atin ang umiiyak dahil kawawa naman yung prayer meeting namin. Kawawa naman yung PFCC. Sana makapag-ambag ako ng tulong para lumago. At ang iniiyak natin ay ang kaharian ng Panginoon, ang paghahari ng Diyos, ang gawain ng Panginoon. Yun po si Nehemiah, umiiyak siya dahil sa kahabag-habag na kalagayan ng Jerusalem. Ano pong ginawa niya? Nag-ayuno siya, umiyak siya, at ang kanyang hinihingi ay hindi personal na pangangailangan niya, kundi kaya siya nag-aayuno, kaya siya dumadalangin at umiiyak para sa gawain ng Diyos. Nawa po, sa pagpapasimula ko dito, isama niyo po sa panalangin ang council members, lahat ng mga preachers, lahat ng gawain dito sa Isabela, mga kapatid. Now, si Nehemiah, komportable na yung kanyang buhay. Cup-bearer siya. May mataas siyang posisyon. Komportable ang kanyang buhay. Malaki ang kanyang income. Pero anong ginawa niya? Kinalimutan niya ang kanyang sarili, hindi para kumalalay, kundi para manguna sa misyon na ipinagagawa ng Diyos. At kinumbinsi niya ang lahat ng mga Hudyo na makipag-participate sa kanilang misyon na gagawin, mga kapatid. At habang ginagawa nila ang buog, yung wall ng Jerusalem, grabing kantsaw, batikos at paninira, discouragement at interruption ng kanilang naranasan. Pero tumigil ba sila? Tumigil ba si Nehemiah? Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang titigil. Titigil. Amen. Sa kabila, sabihin mo sa likuran, huwag kang titigil maglingkod kay Lord. Lord. Amen. Kahit maraming batikos, persecution, tuloy ang kanilang paggawa ng misyon, mga kapatid. Sa kabila, ang hawak nila ay pala, piko. Sa kabilang kamay, pana at sibat. Hindi sila naging pabigat, pati babae nagko-construction para magawa ang buog. And in just 52 days, mga kapatid, yung mission impossible, ang parang mahirap, imposible, naging mission accomplished. Palakpakan natin ang malakas ang Panginoon. Now, may mga puwersang gustong sumalakay galing sa labas. Habang ginagawa nila yung buog ng Jerusalem, may mga puwersang gustong sumalakay galing sa labas. Pero okay lang yon kung ang puwersa nanggagaling sa labas para pabagsakin, pero wala sa loob. Sana dito sa Isabela ganun din. Walang nagbabalak na papabagsak ang gawain dito sa loob. Kung meron man, kung sa labas, okay lang. Pero sana wala sa loob. Hindi manggagaling sa mga manggagawa, council, preacher, workers, head. Sana wala sa loob. Okay lang na yung gustong sumalakay ng puwersa galing sa labas, mga kapatid. Now, sa Joshua 1:18, sinuportahan po siya ng mga tao, mga kapatid. At yun din po ang aming pinagpipray.
6 months lang naman po ang inyong katulong dito. Ang aking pong ipinagdarasal sa Panginoon ay lahat po ay makipag-participate at tumulong para itaguyod natin ang pagkahari ng Panginoon. At sabi ng mga tao, sumuporta po sila, yung mga Hudyo, yung mga Israelita, at sabi nila, ililigpit natin ang tututol. Lahat ng susuway at tatanggi, ililigpit natin. Pero wag naman nating ililigpit. Ibig sabihin ay, nagkaisa sila. Now, para po tayo ay magkaroon ng pagkakaisa, pinag-isa, sa ganap na pag-ibig. Pagka ganyan po ang nangyari, nagkaisa po tayo mga kapatid, sa pamilya, sa komunidad, sa prayer meeting, nagkakaroon ng tagumpay. Now, ito po ang makikita natin kapag nagkaisa tayo at meron tayong ganap na pag-ibig. Una, unity in mentality. Unity in mentality. Pagkakaisa sa isipan at layunin sa paglilingkod sa Diyos. Kapag tayo po'y binuklod ng ganap ng pag-ibig, nagkakaroon ng isipan at layunin sa paglilingkod. Magkakapareha tayo ng opinyon. Maaaring magkakaiba tayo ng opinyon. Ito dapat yung gawin. Ito dapat yung gawin. Hindi, mas maganda to. Kahit iba-iba ang opinyon natin, sabi po ng Acts 4:32a, yung mga unang alagad, nagkaisa ang damdamin, isipan ng lahat ng sumasampalataya. Mga kapatid, yun ang sabi doon, nagkaisa sila ng damdamin at isipan. Magkakaiba sila ng opinyon, pananaw, ugali, kinalakihan. Pero nagkaisa sila ng damdamin at isipan, mga kapatid. Kaya po hindi sapat na nagsasama-sama lang tayo sa gawain. Dapat nagkakaintindihan din yung isipan at layunin natin, mga kapatid. Communion of mind and heart. Nagkaroon sila ng one mind and one heart, mga kapatid. At kapag kaganyan, makikita po ninyo, hindi maliligaw. Palakpakan natin ang malakas ng Panginoon. Pagka nagkakaisa tayo sa isipan at layunin, hindi tayo maliligaw. Malinaw ang direksyon na patutunguhan natin, mga kapatid. Mas mabilis at maayos ang mga desisyon na gagawin natin at mas magiging matibay ang pamilya, ang gawain, mga kapatid, sa mga hamon ng buhay. Verse 33, Acts 4:33. Dahil nagkaisa sila ng puso at damdamin, ang sabi ko doon, ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Wow! Everybody say, wow! Narinig niyo po yun? Ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Pagka nagkakaisa pala sila at binubuklod ng pag-ibig at nagkakaisa sila ng isipan at damdamin, bumubuhos ang masaganang pagpapala ni Yahweh El Shaddai. Amen? Now, sabi ko kanina, kahit iba-iba ang opinyon, ugali at kultura, iisa ang direksyon ng isip at puso natin. Bakit iisa ang direksyon? Nakatuon kay El Shaddai. Nakatuon sa lahat ng gagawin natin for the kingdom of God, mga kapatid. For the glory of God. Naalala ko yung isang kwento. Pwede ba magkwento muna? Tulog na yata kayo eh. Meron daw isang nursing student. Meron pa rin nursing student. Yung nursing student, malapit na siyang graduate, kaya nag-OJT siya sa ospital. Tapos, na-assign daw siya sa Mandaluyong Hospital. Yung mga may mental problem. Okay? Yung mga baliw, mga kapatid, sa ibang termino. Doon siya Mandaluyong na-assign. Dahil doon siya mag-OJT, takot na takot siya, mga kapatid. Alalang-alala siya. First day niya mag-OJT, mga kapatid. Pagpasok pa lang niya, nakita niya, doon sa ospital sa loob, may nagtatawanan at may tumatawang mag-isa. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukhang tumatawa mag-isa. Tapos doon sa kabila naman, nagsasalita yung isa mag-isa.
Tapos doon sa bandang likuran, merong sumisigaw ng malakas at nagwawala. At may isa namang nakatingin lang sa kanya. Ganon. May nagsasalitang mag-isa, may tumatawag mag-isa, may sumisigaw, may nagwawala, at may nakatingin lang sa kanya at nakatulala. Lalo siyang natakot. Pero nakita niya yung doktor na naka-duty, relax na relax. Sabihin natin, relax na relax. Tapos sabi niya, Dok, OJT po ako, estudyante pa lang po ako, pero natatakot po ako, Dok. Pero bakit kayo parang cool na kayo? Relax lang kayo. Tapos nakita ko pa po yung pintuan ninyo nakabukas. Hindi pa kayo natatakot? Baka yung mga taong yan ay magkaisa, tapos saktan kayo o tumakas. Natawa sa kanya yung doktor at tinignan siya. Ngumiti sa kanya yung doktor at tumawa at ang sabi sa kanya, Iha, walang siraulong nagkakaisa. Nakikinig po ba kayo? Sabi ng doktor, Iha, relax ka lang. Walang siraulong nagkakaisa. Siguro naman ang mga taga-Isabela hindi siraulo. Ha? Ibig sabihin, kaya nating magkaisa. Amen. Yung palakpak ang nagkakaisa. Malakas na palakpak, sumigaw! Sabihin natin, praise the Lord! Okay? Now, mga kapatid, yan po ang kailangan natin, unity in mentality. Okay? Kasi hindi naman nagkakaisa ang mga baliw, mga kapatid. Okay? Now, sa orkestra, ganun eh. Kaya pinatugtog ko kanina at pinakanta yung kinanta natin, mga kapatid. Yung orkestra, ganun eh. Iba-iba sila ng instrumento, pero kung nagkakanya-kanya sila, tumugtog yung tambol, tumugtog yung gitara, tumugtog yung torotot, at saka yung violin. Kung walang harmony, ingay lang yon mga kapatid. Pero kapag meron silang isang sinusunod, yung conductor mga kapatid, yung conductor, nagiging magandang musika at nagkakaroon ng harmony at magandang tugtog ang kanilang nalilikha. Kaya kung gusto natin ng pagkakaisa at matagumpay na paglilingkod, matagumpay na pagpapamilya, kailangan natin ng pagkakaisa ng isipan. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Second, huwag kayong mag-alala, maiksi lang ako mag-talk. Unity in diversity. Unity in diversity. 1 Corinthians 12:4. There are different kinds of gifts, but the same Spirit. Iba-iba daw po ang mga regalo ng Panginoon, pero iisang Espiritu lang ang nagbibigay nito, mga kapatid. Kaya dapat nagkakaroon tayo ng pagkakaisa sa kabila ng ating pagkakaiba-iba, mga kapatid. Niyayakap natin ang pagkakaiba-iba natin. Okay? Because unity is not uniformity, mga kapatid. Unity is not uniformity. Okay? Ang pagkakaisa ay hindi na nangangahulugan ng pagkakapare-pareho, kundi paggalang at pagtutulungan sa kabila ng ating mga kaibahan. O pwede namang nagkakaisa, magkakaiba tayo, mga kapatid. Parang fruit salad. Sabihin natin, fruit salad. Di ba kapag sinabing fruit salad, hindi lang naman isang prutas yan. May mansanas yan, may saging, may upas, may buko, at marami pang iba. Pero kapag pinagsama-sama sila, kahit iba-iba sila, sumasarap, mga kapatid. Ganon din naman tayo. Hindi naman tayo pareho. Yung iba dito, ang favorite na color nila, red. Yung iba, yellow. Di po ba? Yung iba sa atin dito, ang favorite na pagkain nila, adobo. Yung iba, gulay. Yung iba, ang favorite nilang sinusuportahang politiko, si BBM. Yung iba, si Sara. Yung iba, si Lenny. Magkakaiba tayo. Yung iba naman dito, Bilmanyan. Pumalakpak ang mga Bilmanyan. Wala na yata si Wala na yan. Mga Turanyan.
Wala. Di ba? Magkakaiba tayo Wala na. ng mga paboritong actress. Pero iisa lang dapat ang layunin natin. Bakit tayo narito, mga kapatid? We can still be one, even if we are different. Ang kailangan lang, igalang natin ang pagkakaiba-iba. Pwede naman tayong maging magkaibigan at prayer partner. Sabi mo nga sa katabi mo, prayer partner kita. Prayer partner kita. Kung pwedeng hindi tayo magtagpo, iba ang gusto mo, iba ang gusto ko. Ha? Iba ang sekta mo, iba ang sekta ng kapatid mo, pero nagkakaintindihan kayo, nagkakaunawaan kayo, hindi kayo nagbabangayan, mga kapatid. Di ba? Ganon dapat, mga kapatid. Kahit magkaiba tayo, hindi tayo magtagpo minsan, pero dapat hindi naman tayo mag-away. Nakikinig po ba kayo? Hindi kayo magtagpo, pero may paggalang at hindi kayo nag-aaway, mga kapatid. Naalala ko yung kwento ni Brother Rafi. Yung tools daw. Everybody say tools. Nag-uusap daw yung mga tools. Nag-aaway-away sila at nagsisisihan. Sabi nila Gary kay Martilio, ikaw Martilio, magtigil-tigil ka nga Napakaingay mo, pukpuk ka ng pukpuk. Sabi naman ni Martilio, bakit? Ikaw din naman Lagari, wala kang ginawa kundi ikaw ang mag-cause ng division. Hati ka ng hati. Diba? Sabi niya. Sabi ka na naman ni Lagari, bakit ako lang ba? Yan din naman si Eskwala. Tawa ka pa ng tawa. Kasi nakita niya tumatawa yung Eskwala. Ikaw nga wala kang ginawa kundi manukat ng manukat. Sabi naman ni Eskwala, bakit? Ikaw nga Sabi niya, itong katam, walang ginawa kundi magkatam ng magkatam. Masyadong perfectionist. Gusto lagi makinis, maayos. Pero di niya napapansin, nakakasakit na pala. Sabi naman ni Katam, bakit ako? Ako lang ba? Yan din naman si Iha. Aray ko. Walang ginawa kundi gusto lahat makinis, maayos. Maya-maya dumating yung kanilang amo, mga kapatid na karpentero. Tumahimik silang lahat. Ang ginawa ng karpentero, isa-isa silang kinuha. Kinuha yung martilyo. Kinuha yung katam. Kinuha yung eskwala. Lahat ng kanyang gamit na nagsisisihan at nagbubulyawan ay kinuha niya. Tapos, tumahimik silang lahat. Kumuha ng kahoy yung karpintero at gumawa ng napakagandang pulpito. Ginamit silang lahat. At ang resulta, isang magandang pulpito. Palakpakan natin ang malakas sa Panginoon. Mga kapatid ko sa Panginoon, kaya kailangan natin ng pagkakaisa kahit na tayo ay magkakaiba. Yung iba siguro dito na yung katabi mo, maingay masyado. Di ba? Baka yung isang katabi mo naman, hindi naliligo. Sabi mo nga sa katabi mo, naligo ka ba? Kung ayaw niyang maligo Di ba? Magkakaiba tayo. Every other day siyang naliligo. Di ba? Yung isa naman, sobrang tahimik. Ikaw naman, sobrang ingay. Magkakaiba tayo, mga kapatid. Pero dapat nagkakaisa pa rin tayo. Kasi kung nagkakaisa tayo, magiging masaya tayo at magiging matagumpay ang resulta ng gagawin nating lahat. Palakpakan natin ang malakas sa Panginoon. Third, and finally, panghuli, kapag ka nagkakaisa sa ganap na pag-ibig ang mga pamilya, komunidad at gawain, nagkakaroon ng unity in charity. Unity in charity. Basahin nyo na lang yung 1 Peter 4:8, mga kapatid. Pagkakaisa na nakaugat sa pag-ibig na galing sa Diyos. Pagkakaisa ng may pagmamahal, mga kapatid. Pagkakaisang hindi batay sa emosyon, kundi nakabatay sa pagmamahal. Now, dito lahat ang tingin. Kung tayo po ay miyembro ng pamilya at miyembro ng gawain ito, hindi tayo magiging mabuting leader ng pamilya natin
at leader ng komunidad natin kung tayo ang nagiging sanhi ng pagkakawata-wata at kaguluhan. Nakikinig po ba kayo? Amen. Pag tayo ang naging sanhi ng disunity, mga kapatid, at dapat nagkakaisa tayo, nakaugat ito sa pag-ibig ng Panginoon. Kaya nagkakaroon ng malasakit sa isa't isa. Pagkakaisa ng puso at gawa, mga kapatid, at ganoon ang Panginoon. Ang kanyang paglilingkod, mga kapatid, handang umunawa, handang magsakripisyo, nakaugat sa pagmamahal. Kaya ang sabi po ni San Agustin, isang santo, sabi niya, in important things, unity. In not so important things, liberty. And in everything, charity. Ano yan sa Tagalog? Sa mahalagang bagay, pagkakaisa. Sa hindi masyadong mahalagang bagay, kalayaan. At sa lahat ng bagay, pagmamahal. Isa-isahin natin. Sa mahalagang bagay, kailangan daw magkaisa tayo. Pero kung hindi naman masyadong mahalaga, ang mahalaga nagkakaisa pa rin. Hayaan mo nang masunod yung gusto niya. Hindi na natin pinipilit yung gusto natin. Ito gusto ko, ito dapat ang masunod. Kung simpleng bagay lang naman at hindi naman makakasira sa pamilya, sa isang komunidad, hayaan mo na siya. Kung nanalo ka nga sa pakikipag-argumento at natupad yung gusto mo, nawala ka naman ng kamag-anak, nawalan ka naman ng asawa. Minsan, nag-away kami nung biyanan ko, talo-talo. Malaki ito. Hindi nakapagsalita yung biyanan ko. Nanalo ka nga sa away, nawalan ka naman ng biyanan. Nawalan ka naman ng kapatid. Nakikinig po ba kayo? Amen. At ang sabi niya diyan, sa hindi masyadong mahalagang bagay, kalayaan. Hayaan mo siyang pumili at sa lahat ng bagay, kung hindi talaga kayo magkaintindihan sa inyong gusto at opinyon, sa lahat ng bagay, pagmamahal. Dapat nangingibabaw pa rin yung pagmamahal. Tatandaan mo, yung kaharap mo, pamilya mo. Yung kaharap mo at kaargumento mo, kapatid mo sa pananampalataya. Yan ang makakasama mo sa langit. Pakitingnan nga po ang katabi ninyo. Sabihin mo, ikaw ba yan? Ha? Yan nga po. Yan ang makakasama natin sa langit. Palampakan natin ang malakas ang Panginoon. Kasi po, ang pagkakaisa walang pagmamahal, marupok. Kapag ka nagkakaisa pero walang pagmamahal, marupok. Pero kapag ka ang pagkakaisa ay puno ng pag-ibig, matibay, nagtatagal. Kaya dapat tayo pong lahat na mga anak ni El Shaddai, we become agent of unity. Everybody say, agent of unity. Agent of unity. Sabi po ng Efeso 4:3, pag sumakita ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaan. Ang magandang illustration po dyan ay yung redwood trees. Everybody say, redwood trees. Ang redwood trees po ay isa sa mga world's largest tree. Umaabot po siya ng 350 feet. Katumbas po ng 35-story building. At kaya niyang mabuhay ng 2,000 years. Pero alam niyo po ba na kahit napakataas niya, 350 feet, kaya niyang mabuhay ng 2,000 taon, ang ugat po niya, mababaw lang. Sabihin natin, mababaw. Pero kahit mababaw lang, they can stand with high winds, storms. Hindi sila basta-basta napapatumba ng malakas na bagyo at hangin. Ano ang kanilang sikreto? Mababaw lang daw ang kanilang ugat. Bakit hindi sila napapatumba? Ito po ang kanilang sikreto ng redwood trees. Yung kanilang roots ay nag-intertwine together. Nagkakapit-kapit, nagkakaisa, pumupulupot sa isa't isa. They don't rely on their strength. They support each other. They share water together and nutrients together. Kaya lumalago sila at tumalaki.
ng ganoon kataas, mga kapatid. Isa pang magandang halimbawa, ang mga penguin. Everybody say penguin. Alam niyo po ba, doon sa amin, sa probinsya namin, sa ibang bansa, pag nag-Louis winter, napakalamig. Pag below zero yung temperature, mga kapatid, tapos yung hangin 125 miles per hour, yung mga penguin nakakasurvive sila. Everybody say survive. Survive. Paano sila nakakasurvive sa malakas na hangin at napakalamig na temperatura? Ano po ang ginagawa ng mga penguin? Ang ginagawa nila, they stand side by side to warm each other. Sana ganun din tayo. Pamilya, magkakapatid, they stand side by side. Amen? Amen. Pagka ganyan ang ginawa natin, tagumpay ang pamilya, tagumpay ang gawain, tagumpay ang buong PFCC territory. Pagka natin ang malakas ang Panginoon. Kaya sabihin mo sa katabi mo, magkaisa. Magkaisa. Okay? Magkaisa, hindi nang iisa. Yung iba kasi nang iisa. Ay, yaman lang kasi, malilate ako. Sila na lang muna dyan. Absent muna ako. Hindi pumunta ng iisa. Hindi ginagawa yung dapat niyang gawin na misyon. Tatay, pero hindi ginagawa ang pagiging tatay sa pagiging ng iisa. Okay? Gusto lagi makalamang. Hindi rin po pwedeng nag-iisa, nagsusolo. Walang pakialam, ang tawag yan ay sin of indifference. Basta ako, umatin lang ako ng prayer meeting, mag-isa lang ako, pupunta ng prayer meeting, pag-upo, walang kakilala, ni hi, ni ho, wala. Uuwi na ako pagkatapos, basta mag-isa lang ako. Ako ang bubuhay sa pamilyang ito, ako lang mag-isa, kaya ko to. Hindi po pwedeng ganun. Indifferent, nagsosolo ka lang, walang pakialam. Dapat tayo ay nakikiisa, involved, mga kapatid. Kaya kailangan magbuklod tayo. Sabihin natin magbuklod, hindi magbukod-bukod, mga kapatid. At ang mga Kristiyano, yan ang duty natin. Ang duty natin is magkaroon tayo ng unity, mga kapatid. Magtrabaho tayo, kumilos tayo sa isang layunin, sa isang mithiin. Hindi para sa kabutihan lang natin. At higit sa lahat, for the glory of God. Palakpakan natin ang malakas ang Panginoon. Si Saint Teresa of Calcutta, isa sa mga paborito kong santa, sabi niya, give your hands to serve. Give your hands to serve. Give your hearts to love. Marami sa atin, good na servant, good server, masipag maglingkod, mula Lunes hanggang Linggo, naglilingkod. Good server, but not lover. Sana hindi lang tayo good server, kundi good lover din tayo, mga kapatid. Kasi sa totoo lang, pwede tayong maglingkod na walang pagmamahal. Pero hindi tayo pwedeng magmahal na hindi tayo naglilingkod. Amen. Amen? Amen. Okay? Kung tayo ay nagmamahal, kailangan nating maglingkod. Serve ng serve. Pero hindi naman nagmamahal. Wala din. Walang relasyon. Walang pakialam sa iba. Okay? Kaya pagka ganyan ang isang tao, kapag wala ka at di ka naatin, di ka namimiss. Nung prayer meeting, di ba, absent ka, wala ka. Walang kabalik sa buhay. Pag-uwi, ay wala pa na itong si sister na ganito. Tapos sabi nila, salamat, wala. Hindi ka na namimiss, masaya pa sila kapag wala ka. Pero ikaw, kung ikaw ay may pagmamahal at naglilingkod ka at nakikiisa ka, madali nilang malaman pag wala ka. Ay, wala si sister. Sana nandito yung brother na yun at saka yung sister na yun na nare-recognize nila. At malungkot sila kapag wala ka. Ang mahirap niyan, pag nandito ka, ang lungkot nila. Baliktad. Dito na naman yan. Atin ang prayer meeting, pero utang ng utang din nagbabayan. Ang tagal na dito sa prayer meeting, pero ang ugali hindi pa rin maganda, hindi pa rin marunong makisama.
Ha? Pagka nandun ka sa prayer meeting, nalulungkot sila. Kailan kaya mawawala ito? Kailan kaya kukunin ito ni Lord? Pero hindi naman po tayo dapat ganon, mga kapatid. Kung tayo ay nakikiisa, may pagmamahal na naglilingkod, marirecognize nila pag wala ka. Kaya ang tanong, nakapagdudulot ba tayo ng saya sa paglilingkod natin sa iba at kagaanan? O nakapagbibigay tayo ng lungkot at kabigatan sa iba, mga kapatid? At sa aking konklusyon, hindi mahalaga kung sino ang pinakamagaling at kung sino ang pinakatalented. Ang mahalaga sa lahat ay ang puso na pagmamahal kay Jesus. Yan ang pinakamahalaga. At kapag ang mga naglilingkod sa pamilya at sa gawain ng Panginoon may pagmamahal sa Diyos, masaya ang samahan. Mas buhay na buhay ang presensya ng Diyos. Bakit? Nasasalamin ang pag-ibig ng Panginoon sa gawain, sa pamamagitan natin, mga kapatid. Unity in charity. Pagkakaroon ng Kristo sa puso natin, yan ang pinakamahalaga sa lahat. Palakpakan natin ang malakas. Tayo mga kapatid tumayo sa oras na ito. At hilingin natin kay Lord maghari sa bawat tahanan at sa buong PFCC 33 Isabela ang pag-ibig mula sa Panginoon, sapagkat yan ang susi ng tagumpay.